Jane, I'm sorry. I did not mean to say and do that. Nawala lang ako sa mood na nakita ko si Brian hawak ang anak ko. Pag-amin nito sa kanya. You are being immature and selfish, Damian. At mabilis naglakad papalayo mula rito. Araw-araw nagpupunta ron si Damian at may dala pang kung ano-anong klase ng bulaklak. You don't have to do this. Seryosong sabi niya rito nung araw na dumating ito at may dala na namang bouquet. But I want to. Please, Jane. Huwag mo na akong pigilang gawin to. Tapatin mo nga ako. Bakit pa ba ginagawa lahat ng to? Dahil gusto ko, because you are my wife? Agad siyang napangiti ng mapait. Wife? Really? Kahit hindi ko naman talaga kailanman naranasan na maging asawa mo. As far as I remember, you hate me so much. You hate me to the core. You hate everything about me. Nakakalimutan mo na ba? But, Jane, that was before. I was blinded by the truth. Hindi ko na-appreciate lahat ng effort mo para lang mapalapit ka sa akin. Please, Jane, just give me another chance to prove myself to you. Can you feel it too now, Damian? Ang humingi ng atensyon sa taong walang pakialam sa'yo? Are you saying that this is all about revenge? Agad siyang umiling. No, Damian, I will not do that kahit pa sinaktan mo ko ng sobra noon. I just realized that I don't need a partner in life to know the true meaning of life. Mula nang dumating ang anak ko na pagtanto ko, kaya ko rin palang maging masaya kahit wala ka. Ang anak ko ang nagpuno sa lahat ng kakulangan sa buhay ko. Jane, I know nasaktan kita ng sobra noon at alam ko, hindi ko na mabubura lahat ng sakit ng nakaraan, but please, allow me to create a new happy future with you and our son. At mabilis siyang niyakap. Agad siyang napapikit pero ilang sandali lang, mabilis siyang natauhan at humiwalay dito. Magpapahinga muna ako habang tulog ang anak ko. At mabilis na siyang pumasok sa kwarto. Pero hindi tumigil si Damian sa pangungulit sa kanya kahit sinabihan niya itong wala itong mapapala. Kung talagang gusto siya ni Damian, bakit di na lang nito yun sabihin ng direkta sa kanya? Bakit, Jane? Kapag nalaman mo bang mahal ka niya, tatanggapin mo siya? Kastigo niya sa sarili. Naputol ang pag-iisip niya nang umiyak ang anak niya. Pero bago pa niya to makuha ay mabilis na itong nahawakan ni Damian. Sige na, Jane. Ako na munang bahala kay baby. Magpahinga ka na muna. Alam kong malaki na ang sakripisyo mo sa anak natin. Alalang sabi ni Damian na ikinabigla niya. Kung noon pa ganito na si Damian sa kanya, baka nagdulundag siya sa tuwa. Pero iba na ngayon. Oo, inaamin niya sa sarili na gusto niyang mabigyan ng buong pamilya ang anak niya. Pero natatakot siya. Natatakot na baka masaktan lang ulit siya. Sila ng anak niya kapag mas pinili nito ang totoong babaeng minamahal kaysa kanilang dalawa. Mahirap at masakit magpakatanga ulit sa taong hindi niya tiyak kung anon talaga ang nararamdaman para sa kanya. Wala ka bang trabaho sa restaurant? Takang tanong niya kay Damian. I just want to take care of you and our son. May inatasan na ako para magbantay sa resto kaya wag mo na yung alalahanin. Seryosong sabi naman ito sa kanya habang busy siya sa pagpapalit ng diaper ng anak. Sino namang nagsabi sa'yo na nag-aalala ko? Araw-araw ka na kasing nandito mula umaga hanggang gabi. Are you saying that you're already pissed off in my presence? I am not saying anything. Tanggi niya at binuhat na ang anak para ilapag sa may crib. Jane, di niya namalayan, mabilis na pala tong nakalapit sa kanya matapos niyang mailapag ang anak. Hinawakan siya sa magkabilang pisngi. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako kayang bigyan ng pagkakataon para makapasok ulit sa buhay mo? It's been 2 months, Jane. 2 months, 2 years, 2 decades, I still don't care. Damian, I had enough. Tama ng mahigit 15 years na ginugol ko sa'yo noon, pero hindi mo nagawang suklian at baliwalain. Teka, nakalimutan ko nga pala. You tried to love me, gaya ng sinabi mo noon, pero bigla mo kong iniwan sa ere, kung kailan akala ko may pag-asa na tayong dalawa. At mabilis tinanggal ang kamay nito sa may pisngi niya. Akmang aalis na siya na mabilis siya nitong hilahin, sinandal sa pader at pagkatapos agad hinalikan. Magaan ang pagkakahalik nito na para siyang dinuduyan sa alapaap. Lalo pa yung lumalim nang hindi niya namamalayan, tumutugon na rin pala siya rito. Marupok. Pero agad din siyang natauhan nang maramdaman ang palad nito na humihimas na pababa sa kanyang dibdib. Akmang sasampalin niya ang lalaki nang mabilis itong nahawakan ang isang kamay niya. Admit it or not, Jane, I still have this burning effect on you. Seryosong sabi pa nito, nakatitig sa mga mata niya.
Maybe yes. Maaaring may epekto ka pa rin sa akin, pero nakakasigurado ako. L lang yon. Wala na akong nararamdaman sa'yo, Damian. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. You can go and chase the woman you really love. At mabilis na siyang humakbang. But I am already doing it, Jane. I'm chasing the woman I really love. Mahina ang pagkakasabi nun, pero para siyang nabingi at natigilan. Nanatili siyang nakatalikod dito at hindi humaharap. To tell you the truth, Jane, for the past few weeks, wala akong ibang hinangad, kung di tuluyan kong makasamang anak ko. Takot akong umamin sa sarili ko noon na nagkaroon ka rin ng epekto sa akin, pero pilit ko yung binubura. Jane, I just realized by just staring at you, that you are the woman I want to spend the rest of my life with. The moment you left me, doon ko mas na-realize na napakalaki kong gago. Hindi ko pinahalagahan ang babaeng walang ibang ginawa, kundi mahalin ako sa buong buhay nito. Ngayon, ako naman ang maghihintay sa'yo, Jane. Just give me a chance. Papatunayan ko sa'yong ako ang lalaping karapat-dapat sa pagmamahal mo. Gulat na gulat siya sa sinabi nito. Tumahimik lang siya at nilampasan to. Mabilis siyang pumasok ng banyo habang sapo ang dibdib. Ramdam ang bilis ng tibok nito. Tama ito. 2 buwan nang lumipas at araw-araw nitong pinaparamdam sa kanya kung gaano kagustong makasama sila ng anak nila. Gusto niya ang malaking pagbabago ni Damian ngayon, pero sapat nga ba yun para mabuo muli sila? Nabigyan niya ito ng pagkakataon? Mabilis pang lumipas muli ang 1 buwan at ginanap na ang binyag ng anak nila. Mga piling kamag-anak at kaibigan lang ang imbitado. Nandoon na sina Brian at Bianca na ginawa niyang ninang gaya ng request nito. Naging maayos lahat. Ginagap nila ito sa isang private pavilion na pagmamayari ng pamilya ni Damian. Kitang-kita niya ang proud na mukha ni Damian habang pinapakita ang anak sa mga kamag-anak nito. Agad siyang napangiti habang pinagmamasdan ng mga ito. You look happy. Napatingin siya rito at nakita ang nakangiting mukha ni Brian. Agad siyang tumikim at tinanggal ang pagkakangiti. You don't need to hide it, Jane. Masaya ako na makita kang nakangiti matapos ang lahat. Mukhang malaki na ang pagbabago ni Damian. Why not give him a chance? Hindi ko alam, Bri. Paano kung sa una lang pala masaya? And why are you pursuing Damian for me this time? How about your cousin, Natasha? Jane, I just want what's best for all of you. And about Natasha, I know that she is really in love with Damian. But how about Damian? Ganun pa rin ba ang nararamdaman nito sa pinsan ko? You know, Damian, hindi niya gagawin lahat ng to kung di niya mahal ang isang tao, and I can see that he really loves you now. Or baka nga noon pa pero hindi niya maamin. I am a man. Alam ko kung paano tignan ng isang lalaki ang babaeng mahal niya. Seryosong sabi ni Brian habang busy silang nakatingin kay Damian, nilalaro ang anak. Mabilis siyang napatingin kay Brian. Maaari bang tama ito? Maaari bang totoo na talaga ang mga sinasabi ni Damian? If you really want to be happy, Jane, sundin mo ang nasa puso mo. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo at ang puso mo. Kasal kayo, may anak. Why not give him the last shot? It's now or never. Ngiti nito at mabilis na siyang iniwan. Nakatulala siya at nang matauhan, hinanap ng mata niya si Damian pero hindi niya ito makita. Ang anak naman niya nasa mommy niya. Mabilis na itong hinanap sa buong lugar pero wala ito. Nakangiti siyang nagpunta sa parking lot. Maybe this is the best time. Bibigyan niya ng pagkakataon si Damian. Pero kaagad nabura ang mga ngiting iyon na makita sila Damian at Natasha sa may parking lot habang mahigpit na magkayakap. Mabilis siyang nagtago sa isang van. Kitang-kita niya ng halikan ni Natasha sa pisngi si Damian. Mabilis siyang tumakbo papalayo sa mga ito habang tumutulo ang masagana niyang luha. Nagpunta siya sa isang sulok at doon binuhos lahat ng sakit. Why, Damian? Bakit mo ko pinaniwalang mahal mo na ako? Kung kailan handa na akong magsimula ulit ng bagong buhay kasama ka at ng anak natin? Hindi niya alam kung ilang minuto siyang naroon. Nang maalala ang anak, mabilis siyang bumalik. Iilan na lang ang mga taong naroon. Nang magtama ang mga paningin nila ni Damian, mabilis siyang umiwas. Kitang-kita niya kasi ang kasiyahan sa mukha nito. Kasiyahan na alam niyang dahil sa babae na tunay na minamahal nito. Jane, tawag sa kanya ni Damian nang akmang aalis na siya. Tinitigan lang niya ang braso niyang hawak nito at dahan-dahan niyang tinanggal. Are you mad at me? May nagawa na naman ba ako na hindi mo nagustuhan? Kunot noong tanong nito sa kanya. Pero sa halip na sumagot dito ay mabilis niya itong hinila at niyakap.
I'm sorry kung may nagawa man akong hindi ko alam. Don't get mad at me, please. Ayokong ganyan ka. Kausapin mo ko, wag mo akong iwasan. Halos 1 linggo ka ng ganyan. Bulong nito sa aking tenga habang mahigpit ako nitong yakap-yakap. Nalambot siya at napabuntong hininga. Ba't ang bilis niyang bumigay sa mga simpleng yakap lang nito? Tell me, bakit ka nagkakaganyan? Inawakan ang magkabilang pisngi niya nang humarap siya dito. Jane, please, answer me. Tila naiinis na ito sa pananahimik niya. Ikaw na nga nagsisinungaling, ikaw pang galit? What are you talking about? Hindi kita maintindihan. Don't mind it. You are being immature again, Jane. I saw both of you, Damian. Kayong dalawa ni Natasha hugging each other doon sa may parking lot. Galit na sigaw niya. Agad na napangiti si Damian sa kanya na lalo namang kinainis niya. Anong nakakatawa? That's the reason kung bakit hindi mo ako kinakausap ng 1 linggo? Really, Jane? Ngisi pa nito. What's so funny? Are you making fun of me? You get mad without even knowing the whole story? Unbelievable. You're still the old Jane. At tumawa ito ng tumawa. Don't talk to me. Okay, I'm sorry. Hindi ko lang mapigilan matawa eh. Seryosa ka rin pala hanggang ngayon. Ngiti nito sa kanya at titig na titig sa mga mata niya. Ako? Magsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Asa ka? Okay, edi hindi ka na nagsiselos. Pero bakit ka galit na galit? Ngingiti-ngiti pang tanong nito. Agad siyang natigilan. Bakit nga ba siya galit na galit? Wala naman silang relasyon. Dahil sinungaling ka. You said you love me pero nakikipagyakapan ka sa ibang babae? Nabubulol na sagot niya. I'm not lying to you, Jane. What I said is true and what you saw is nothing. Para sa kapanatagan ng loob mo, ay nagpaalam lang si Natasha sa akin na babalik na sa Bangkok for good. Tapos na sa amin ang lahat at naiintindihan niya yon. Nasa iyo na yan kung paniniwalaan mo ko. Agad naman siyang napangiti. Hindi niya alam ba't biglang gumaan ang pakiramdam niya nang marinig mismo mula kay Damian. Nawala ng inis niya rito pero ayaw pa rin tong ipalata sa kanya. What's this? Takang tanong niya nang may iabot tong box sa kanya. Open it. Nagulat siya na makita ang wedding ring nila. Naalala niya, iniwan niya ito noon sa kwarto niya sa kondo ni Damian noong araw na umalis siya. Para saan to? Takang tanong niya. I want you to wear that kapag handa ka na. Kapag sinuot mo yan, ibig sabihin tinatanggap mo na ako ulit sa buhay mo, Jane? Seryosong sabi nito at nakatingin lang diretso sa mata niya. Paano kung abutin niyo ng ilan pang mga taon? Then I'm still willing to wait. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Hinintay mo nga ako ng more than 15 years, hindi ba? Gusto kong malaman mo, seryoso ako. Gusto kong mabuo ang pamilya natin. Ginagawa mo lang ba to? Dahil may anak tayo? No, Jane. I am doing this because this is exactly what I feel. Kahit sobrang tagal bago ko na-realize, alam kong di pa huli ang lahat. Gaya nga ng sinabi ko, kaya kong maghintay. Hindi niya napigilan at napangiti na rin. Jane? At dahan-dahang bumababa ang mukha ni Damian sa kanya. Pero bago tuloy ang maglapat ang mga labi nila, umiiyak na ang anak nila. Agad naman siyang natauhan at mabilis na umalis. Jane, pwede ko ba kayong ayain mamasyal ni Daniel? Tanong ni Damian sa kanya habang nasa may sala sila. Matagal muna siyang nag-isip bago pumayag. Kitang-kita naman niya ang malawak ng ngiti ni Damian. Hey son, pumayag ng mommy na mamasyal tayo today. Are you excited? Iniwan niya ang anak kay Damian at mabilis naligo at nagbihis. Ito ang unang beses na magde-date sila nito. Teka, date? Hanggang sa makasakay na sila ng sasakyan, may panakaw pa rin tong sulyap sa kanya. What's wrong? May dumi ba ako sa mukha? Takang tanong niya. Sorry, I'm just cannot stop staring at you. You're more beautiful now, ha? Don't get me wrong, alam ko maganda ka na noon, pero mas maganda ka kapag simple lang. I can't get off my eyes of you. Irinig din niya ang mahinang tawa nito, pati na ang tawa ng anak. See? Even our son agreed to me. Hirit pa nito. Nang makarating sa pupuntahan, agad siyang namangha sa lugar. Binasa niya ang nakasulat, Museo Pambata. Where did you find this place? You know me, Jane. Kapag ginusto ko, gagawa ko ng paraan. Kindat pa nito sa kanya. Iba't iba ang makikita sa lugar na yon. Bagay na bagay talaga ang mga ito. Sayang lang at hindi na-appreciate ng anak nilang lugar, pero siguradong magugustuhan ito yon. Ako naman, baka pagod ka na at lumaki ang braso mo? Kinuha ni Damian ang anak mula sa kanya. Look, son, do you like this place? Are you happy?
Napapangiti siya habang pinagmamasdan ng anak at si Damian. Napakagandang pagmasdan. Don't worry anak, malapit na ulit tayo makumpleto. Papakipot lang muna akong konti, si Mommy at mabilis na napangiti siya sa kanyang naisip. Anak, kamusta naman kayo ni Damian? Tanong sa kanya ng mommy niya habang hawak nito ang apo. Agad siyang napangiti. Malaki na talaga ang panagbago ni Damian at hindi niya akalain na mas mamahalin niya pa pala ito. Okay naman po, Mi. Kayo ba'y nagkabalikan na? Hindi pa po. Aba, ay ano pang hinihintay mo? Nakikita ko naman anak kung anong ginagawa ni Damian para sa inyong dalawa nitong cute na cute kong apo. Mi, relax ka lang. Darating din tayo dyan. Sabay ngiti ng malawak sa ina. Handa na siya. Handa na siya ulit sumugal para sa pagmamahal niya kay Damian. Gabi na pero nagtataka siya dahil buong araw nang hindi nagpupunta ron si Damian. Dati hindi lilipas ang isang araw na hindi ito pupunta doon. Nagtaka siya nang biglang hiramin ng mami niya si Daniel at doon daw muna sa kwarto nila ng daddy niya. Nakareceive din siya ng text mula kay Damian na pinapapunta siya sa may garden. Parang may mali. Nagtataka man, mabilis siyang naglakad pababa. Agad siyang nagulat na makita ang nagliliwanag na garden, punong-puno ng malinaw na kandila at mga ilaw. Good evening to the most beautiful woman in my life. Gulat na napabaling siya sa likuran at nakita niya ang nakangiting si Damian habang may hawak na isang bouquet ng puting bulaklak at lumapit sa kanya at ibinigay ito. Inalalayan siya paupo sa isang upuan habang nagpunta ito sa ginawang parang maliit na stage at doon umupo. Kumuha ng gitara at tinayos to at nagsimula na itong kumanta. If you just realize what I just realized, then we'd be perfect for each other and we'd never find another. Just realize what I just realized. We never had to wonder if we missed out on each other now. Take time to realize. Damang-daman niya ang pagkanta nito at di niya namalayan, tumutulo na pala ang luha niya. Binitawan nito ang gitara at dahan-dahang lumapit sa kanya, pero nasa ng luhang nagbabagsakan sa pisngi niya. Are you crying because you're happy? Or are you crying dahil ang pangit pala ng boses ko? Agad siyang napangiti at pinalo ito sa braso. You're more beautiful when you're smiling, my queen. Hindi siya makapagsalita, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kinulong siya nito sa magkabilang pisngi niya sa mga kamay nito. Mrs. Montemayor, I want you to know that I love you so much. And I am much willing to wait until... Pero mabilis niyang pinigilan ng isang daliri ang bibig nito. I love you too, so much, Mr. Montemayor. Ngiting sabi niya rito. Agad nanlalaki ang mga mata nito. Are you saying that? Lalong nanlaki ang mata nito na makita ang kislap na isang maliit na bagay na nakalagay sa isang daliri niya nang itaas niya ang isang kamay. Jane! At mabilis siya nitong niyakap. I promise hindi na kita sasaktan ulit. I love you! At mabilis siya nitong hinalikan sa may labi. I love you too so much, Damian. Much more than before. Nang makarating sa kwarto, agad siyang hinalikan ni Damian. Punong-puno iyon ng pananabig. Binuhat din siya nito pahiga sa may kama at mabilis na kinubabawan. I've been waiting for this moment, Jane. Ngiti nito sa kanya at mabilis ulit hinalikan. Parang nagmamadali ang mga galaw at di niya namalayan na tanggal na pala nito lahat ng saplot niya. Nagsama at nagtagbo ang init ng mga katawan nila at ilang sandali pa naramdaman na nila ang kasukdulan. Humihingal pa silang dalawa nang matapos. Pinano mong lahat ng tono? Ngiti niya ng mahimasmasan. Yes. Gusto kasi kitang masolo. Ngisi nito sa kanya. Inalis nito ang mga buhok na humaharang sa mukha niya. Thank you for the chances, Jane. I love you so much, wife. At hinalikan siya nito sa noo bago mabilis na niyakap. I love you too so much, Damian. At napapikit siya kasabay ng pagtulo ng mga luha. Luha ng kasiyahan. Ang lalaking pinakamamahal niya, mahal na rin siya. Kung panaginip man to hinihiling niya, wag na sana siyang magising. Napagpasya nila ni Damian na dumito muna sa bahay ng mga magulang niya para may makasama silang dalawa ng anak kapag wala si Damian. Habang pinapatulog ang anak, narinig niyang bumukas ang pinto. Agad nitong hinalikan ng anak nila pagkatapos mabilis din siyang hinalikan sa labi. Sandali lang, ilalapag ko lang si baby. Kumain ka na ba? Agad naman tong tumango. Nang tingnan ng oras, 10:00 na pala ng gabi. Ito ang unang beses na gabihin si Damian ng ganon.
Pagkatapos ilapag ang anak, mabilis niyang hinila ni Damian paupo sa may kama. Jane, you know how much I love you, right? Seryosong sabi nito sa kanya. I don't want to lose you, Jane. Hindi ko kakayanin. Bulong pa nito sa tenga niya. Nagtataka siya sa ikinikilos nito at mahigpit niya rin tong niyakap. I won't. Hindi kami mawawala ng anak mo, Damian. Sana ganun ka rin. Thank you, Jane. If that case happen, I will still guide you. Ngiti nito sa kanya. Don't ever say that again. Natatakot na sabi niya. Okay, I'm sorry. Ngiti nito sa kanya pagkatapos niyakap siya na mahigpit at hinalikan muli sa may noo. Kinagabihan, ganon pa rin ang oras ng uwi ni Damian. Nagtataka man hindi niya na pinansin dahil baka maraming ginagawa sa may restaurant. Wala naman nagbago sa pakikitungo sa kanya ng asawa. Kinagabihan habang nililigo ito, tumunog ang cellphone nito. Di niya alam ano nag-udyok sa kanya para kunin yon. Pero parang gusto niyang pagsisihan ng makita at mabasa kung sinong nag-text. Nahinginig na binalik niya ito sa kanilalagyan. Sakto naman kalalabas lang ni Damian sa banyo. What's wrong? Takang tanong nito sa kanya. Tinitigan niya lang ito at hindi agad nagsalita. Wife, what's wrong? Ano nangyayari sa'yo? Napansin kasi ng asawa na mabilis nang tumulo ang luha niya sa pisngi. Dahan-dahan niyang tinuro ang cellphone nito. Matagal siyang tinitigan bago kinuha ang cellphone. Kitang-kita niya ang pagkuyom ng kamao nito. Go, she needs you. Tulalang sabi niya. But, I will try to understand. Please, puntahan mo na siya. Ilang sandali lang narinig niya na ang mabilis na kilos ni Damian at narinig ang tunog ng papalayong sasakyan. Maraming bagay ngayon ang tumatakbo sa isip niya. Di niya na malayang mabilis na nakatulog dahil sa pag-iisip. Nagising siya nang marinig ang iyak ng anak. Sakto rin bumukas ang pinto at pumasok ang lugmok na itsura ni Damian. Mabilis na lumapit sa kanila at yumakap. Rinig niya ang iyak nito at pag-alog ng balikat. Mabilis niya itong binalik ang anak sa crib. Inawakan niya si Damian at hinila pa upo sa may dulo ng kama. Kamusta si Natasha? What happened to her? She's depressed. Bago ka umuwi, I don't know that she is 3 months pregnant, Jane. She killed our child. At kita niya ang panginginig ng mga kamay nito. Agad niyang natutop ang bibig, hindi makapaniwala. Wala sa karakter ni Natasha ang gagawa ng ganon. Wala siyang maapuhap na salita. Hindi niya alam anong dapat niyang sabihin. Bago ka umuwi, she texted me kung pwede ako makipag-usap sa kanya for the last time. For the sake of our past relationship. At matahimik na rin siya, pumayag ako. Pero nagising na lang ako, pareho kaming hubad. Akala ko naiintindihan niya akong tapos na kami. Pero lahat, nilagay niya lang pala sa inamin ko. Hindi niya matanggap na ikaw nang mahal ko. Patawarin mo ako, Jane. Hindi ko sinasadyang... Shh! I understand. Magulo pa ang lahat sa atin ng mga panahon yon and I will not blame you, Damian. I love you so much and I'm sorry that you need to experience all of this. You're really matured now. Thank you for understanding me, wife. Pero sana sa sunod, wag ka nang maglilihim sa akin, okay? Bahagyang ngiti niya kahit ang totoo naaawa siya para dito. Yes, I promise. I love you too so much, wife. Teka, you look tired. Magpahinga ka muna. Akmang tatanggalin niya ang pagkakayakap ito sa kanya pero lalo nito yung hinigpitan. Let's stay like this for a while. Basta't nandito kayo sa tabi ko ng anak natin, gumagaan lahat. Thank you for choosing to stay with me, wife. At ito na mismo ang bumuklas ng pagkakayakap nito sa kanya. Nagulat siya nang bigla tong lumuhod sa harapan niya at inilabas ang isang singsing. Jane? Damian? Naiiyak na sabi niya kahit naguguluhan. Jane, alam kong hindi yun ang pinangarap mong kasal noon, kaya gusto kong maranasan mo kung paano ikasal ng may pagmamahal. Pinapangako ko sa iyo na sa mga susunod pang araw, linggo, buwan at taon, di man ako perpektong asawa pero pinapangako ko, I will love you until my last breath. Mrs. Jane Montemayor, will you marry me again? Naiiyak namang tumango siya. Yes, Damian, I will marry you. At saka mabilis na yumakap. Maybe this is her time. This is her happily ever after. Nang mga nakalipas na araw, naging busy sila sa pag-aasikaso ng kasal. Sobrang saya niya. Hindi niya akalaing darating pang araw na ito sa kanila ni Damian. May resulta rin palang matyagang pangulit niya noon. Mabilis pang lumipas sa mga araw at araw na ng kasal nila. Di niya alam pero nararamdaman niya ang kakaibang kaba. Parang may takot sa dibdib niya. Pero sinawalang bahala niya ito dahil baka excited lang siya.
Mabilis na lumipas ang oras at suot na isang magarbong puting-puting wedding gown, naglakad siya sa gitna ng pulang carpet. Habang naghihintay sa kanya ang gwapong si Damian, suot ang dark blue tuxedo nito. Ito ang matagal niyang pinapangarap noon, ang maglakad tungo sa pinakamamahal niyang lalaki at sabay haharap sa Diyos. Kitang-kita niya rin ang pagkislap ng luha ni Damian sa gilid ng mata nito nang ganap siyang makalapit. Dear family and friends, we're gathered here today to witness and celebrate the union of Damian and Jane in marriage. Through their time together, they have to come to realize that their personal dreams, hopes, and goals are more attainable and more meaningful through the combined effort and mutual support provided in love, commitment, and family. And so today, they will begin their life together as husband and wife. If there's someone who is against this marriage, you can speak now or forever hold your peace. Sabi ng paring nakatakdang magkasal sa kanila ni Damian. Me, I object. That man is mine, sigaw na sabi ni Natasha habang suot ang hospital gown. Natasha? Gulat na sabi ni Damian at mabilis tong nilapitan. Please babe, come back to me. Yung nangyari sa anak natin, hindi ko yun sinasadya. Siya ay parang natulala lang. No, Natasha, come back to your senses. At inalis ang pagkakahawak ng babae. Nang matauhan, mabilis niya ang mga tong nilapitan. Natasha? Ikaw! Sinira mong lahat, kinuha mong kaligayahan ko, inakit mong lalaking pinakamamahal ko, malandi ka! At mabilis siyang nahablot sa buhok at tinawakan sa leeg. Naglabas ng kutsilyo at agad tong tinutok sa kanya. Natasha, please, huwag mong idamay dito sa Jane. Nag-aalalang sabi ni Damian. Walang lalapit. Kung ayaw niyong malaslas ang leeg ng babaeng to. Sigaw pa ni Natasha. Please, Natasha, pag-usapan nating mabuti to. Si Damian. Do you really love this girl? Sigaw nito. I do. I love her so much. Kaya please, pagmamakaawa ni Damian. Why, Damian? Bakit kailangan mo siyang mahalin? I am here. Ako ang babae para sa'yo, hindi ba? Natasha, inaamin ko nagkamali ako. Hindi ko sinasadyang masaktan ka, pero yung babaeng hawak mo, siya ang buhay ko. Ang babaeng nagmahal sa akin na higit pa sa sarili niya. If you really want to take revenge, go on. Ako ang saktan mo. I'm very much willing to offer my life for her safety. Seryosong sabi ni Damian at biglang tumingin sa kanya. I'm sorry, Jane? Oh, why are you saying sorry? Kinakabang sabi niya pero di nagsalita si Damian. Damian, answer me. Why are you saying sorry? Sigaw niya. Hindi pwede. Hindi pwedeng isakripisyo ni Damian ang buhay nito. No, hindi niya kakayanin. Ilang sandali pa, lalong humihigpit ang pagkakahawak ng braso nito sa may leeg niya. Kung ganun pa, pakawalan ko siya. Basta sumama ka sa akin. No, Damian, please, no. Wag kang maniniwala sa kanya. Sigaw niya kay Damian. Manahimik ka. Matagal siyang tinitigan ni Damian. You know how much I love you, right, Jane? Lagi mo yung tatandaan. Pagkatapos, lumingon kay Natasha. Sige, pumapayag na ako. Pakawalan mo na siya. Dinig pa nito ang ngisi ng babae. Mabilis siya nitong pinakawalan at biglang naglabas ng barel. Tinutok to kay Damian. Lumapit ka, babe. At dahan-dahan ngang lumapit si Damian. Pero bago to ganap na makalapit, pinaputokan na ito ng isang bala ng barel. Hindi ako gago. Hindi ako naniniwalang sasama ka sa akin. Kung hindi lang rin akong makikinabang sa'yo, mas mabuti pa, mawala ka na lang. At gumisi pa ito. Nabilis namang natumba si Damian nang biglang makarinig ng isang malakas sa putok ng barel. Halos magimbal siya na makitang duguan si Natasha. Nagbaril ito sa sarili. Nanginginig man, mabilis niyang nilapitan si Damian at napalingon sa mga magulang niya. Mommy, si Daniel, please. Ilayo niyo muna rito. Sigaw niya sa mommy niya pagkatapos binalingan na si Damian. Huwag kang bibitaw, Damian. Please, huwag kang bibitaw. Kailangan kita. Kailangan ka namin ng anak mo. Hawak na nito habang nasa loob ng ambulansyang magdadala sa kanila sa ospital. Ang kaninang puting-puting wedding gown niya, ngayon puno na ng dugo na nanggaling sa lalaking mahal niya. Jane, please, Damian, nakikiusap ako sa iyo. Lumaban ka, ha? Lalaban ka. Umiiyak na sabi niya. Dahan-dahan itong napangiti. Si Daniel, alagaan mong mabuti. Naniniwala ko magiging kang mabuting ina sa anak natin. Damian, please, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo kaming iiwan, please. Sabay hawak sa pisngi ito.
I'm sorry kung hindi ko na masusubaybayan ang paglaki ng anak natin. Sorry kung masasaktan kita pero alam ko, kakayanin mo ha? You're brave, Jane. Ikaw ang pinakamatiisin, matyaga at mapagmahal na babae sa buong mundo. At itong lagi mong tatandaan. At tumaas din isang kamay nito sa pisngi niya. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Sa itaas ko na lang kay babantayan ha? Ngiti nito at dahan-dahang dumaos-dos pababa ang kamay nitong nakahawak sa may pisngi niya. Damian! Sigaw niya at mahigpit tong niyakap. Damian, gumising ka. Magalit ka na lang sa akin ulit, please. Sungitan mo na lang ulit ako. Saktan mo ako. Kamuhian mo na lang ako. Please, wag ka lang mawawala. Wag ganito, Damian. Nagmamakaawa ako sa'yo. Please, gumising ka. Magpapakasal pa tayo ulit, di ba? At mabilis din siyang nawalan ng malay. Rest in peace, Damian Montemayor. Born November 12, 1993, died November 7, 2025. Halos pagsakloban siya ng langit at lupa na maideklarang dead on arrival na ito nang makarating ng ospital. Halos magwala siya sa loob pero wala na rin ang mga itong nagawa. Malungkot niyang tinititigan ang puntod nito. It's been a year at hanggang ngayon, sariwa pa sa alaala niyang lahat. Bit-bit ang 5 buwang gulang na anak, mapait siyang napangiti. Sayang at di mo na naabutan ang anak nating si Dayan. Hindi niya alam na 2 buwang buntis na pala siya nang mamatay ito. Kamusta ka na dyan sa langit? Bantayin mo kami lagi ha? Mahal na mahal kita, Damian. Salamat at pinaranas mo sa akin kung gaano kasarap magmahal ng isang Damian Montemayor. At pilit niyang binalikan lahat ng alaala nilang magkasama. Lahat ng kabaliwang ginawa niya para lang mapansin ito mula pa pagkabata. Hindi ko sinisisi ang Diyos sa nangyari sa'yo dahil alam ko may dahilan lahat. Damian, mananatili ka sa puso at isip ko habang buhay. Huwag kang mag-alala. Palagi pa rin kitang ipapaalala sa mga anak natin. Mommy! Sigaw ng magdadalawang taong gulang na anak niyang si Daniel at bit-bit ni Brian. Jane, napakalikot nitong anak mo at pinagod ako. Ngiti ni Brian sa kanya. Bri, salamat ha. Di mo ako iniwan sa mga panahong kailangan ko ng kaibigan. Jane, you know I'm always here. At huwag mong iisipin ginagawa ko lahat ng to dahil ang pinsan kong naging dahilan ng lahat. I'm doing this because I want to. Ngiti nito sa kanya. Salamat at nanatili kay sa tabi ko. Hindi niyo ako iniwan kahit anong nangyari. Naruluhang sabi niya. We will always be here for you, Jane. Hindi ka namin iiwan. Bilib na bilib ako sa katapangan mo mula noon hanggang ngayon. Hindi ka kailanman pinanghinaan ng loob. Lahat gagawin ko para sa mga anak ko, Bri. Dahil alam ko, ito rin ang gusto ni Damian para sa akin. Happy 7th birthday, John Daniel! At mabilis na yakap at hinalikan ang bagong gising na anak. Nang makaramdam din na parang may yumakap sa kanila, alam niyang binabati rin ni Damian ang anak. Agad siyang napangiti at napatingin sa may bintana na nakabukas at nakitang isang paru-paro na kasabit sa may kortina. Mula nang mamatay ito, natuto siyang mas lalo maging responsable sa buhay. Siya rin ang namahala sa naiwang restaurant ni Damian dahil alam niyang pinaghirapan niyo ng asawa niya. Masaya siyang nagkaroon silang dalawa ng 2 pang branch sa loob lamang ng ilang taon. Si Bianca may anak na, habang si Brian naman malapit ng ikasal sa girlfriend nito. Siya naman nanatili lamang na single kahit maraming nagbabalak ligawan siya. Sapat na ang 2 niyang anak at alam niyang walang pwedeng makahigit sa pagmamahal niya. Para kay Damian, his first love, his first heartbreak, she will never ever forget him. Sa mga nakalipas na taon, unti-unti na rin niyang natanggap ang pagkawala nito. Nawala man to sa kanila ng pisikal pero alam niya, mananatili pa rin sila nitong binabantayan gaya ng pangako nito noon. I will always love you forever, Damian. I will always do. The end of life is not the end of love. It should be the beginning of understanding that life ends for a reason and leaves with lessons. Not every story has a happy ending, but that doesn't mean it's not worth telling.